Noong unang inanunsyo ng BTS ang Arirang World Tour, halos sumabog agad ang social media. Hindi lang dahil comeback ito ng grupo matapos ang halos 4 na taong paghihintay, kundi dahil kasama sa listahan ang Pilipinas. Para sa maraming Filipino Army, hindi lang ito simpleng concert announcement. Para itong pagbabalik ng isang bahagi ng kabataan nila na matagal nilang hinintay. Ngayong taon, muling nabuhay ang pangalan ng BTS sa buong mundo matapos ilabas ang album nilang Arirang. Isang album na mas malalim, mas personal, at mas konektado sa kulturang Korean. Pero habang pinag-uusapan sa South Korea ang meaning ng album, sa Pilipinas naman, ibang emosyon ang nangingibabaw. Excitement. Panic buying. Ticket wars. At yung pakiramdam na baka ito na yung pinakamalaking K-pop concert event na darating sa bansa sa mga susunod na taon. Mula nang kumalat ang balitang magkakaroon ng Philippines Top ang Arirang World Tour, unti-unting nagbago ang atmosphere online. Yung mga dating tahimik na fan pages, biglang naging active ulit. Yung mga army na nawala matapos ang military enlistment era ng BTS, nagsibalikan. Sa TikTok, sunod-sunod ang edits. Sa X at Facebook, puro countdown. At sa bawat post ng BTS, milyon agad ang interactions mula sa fans sa iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Hindi na rin bago sa BTS ang malakas na koneksyon nila sa Filipino fans. Sa totoo lang, isa ang Pilipinas sa pinakaingay at pinakaaktibong fandom nila sa buong mundo. Kahit noong hiatus ng grupo, hindi talaga nawala ang suporta ng mga Pinoy Army. Kaya nung bumalik ang BTS bilang kumpletong 7 miyembro, parang collective celebration ito ng buong fandom. Habang lumalapit ang concert dates, lalo ring umiinit ang usapan tungkol sa venue, ticket prices, at kung kakayanin ba ng demand. Marami agad ang nagsabing posibleng maging isa ito sa pinakamabilis ma-sold out na concert sa Philippine concert history. At base sa mga unang concerts ng Arirang Tour sa South Korea at Amerika, mukhang hindi malabong mangyari yun. Sa Seoul pa lang, sold out agad ang opening shows. Libo-libong fans ang nagcamping online para lang makakuha ng tickets. At habang nangyayari iyon sa Korea, tahimik na naghahanda ang Filipino Army. May ilan nang nag-ipon buwan bago pa magsimula ang official ticket selling. Yung iba naman, gumagawa na agad ng concert funds at travel plans kahit wala pang kumpletong details. Pero higit sa concert mismo, malaking usapan din kung paano nagbago ang BTS pagkatapos ng military service at hiatus nila. Kung dati energetic at youthful ang image nila, ngayon mas mature na ang dating ng grupo. Makikita iyon sa themes ng Arirang. Mas emotional, mas reflective, at mas grounded sa identity nila bilang artists. Sa mga clips ng comeback performances nila, mapapansin na hindi na lang basta flashy production ang focus. Mas may storytelling, mas cinematic. At para sa maraming fans, parang mas personal na ngayon ang BTS kumpara dati. Kaya maraming nagsasabi na posibleng ito ang pinakaimportanteng era ng grupo hanggang ngayon. Habang tumatagal, lalo ring lumalaki ang epekto ng concert na ito sa Pilipinas. Hindi lang fans ang apektado. Pati hotels, airlines, at local businesses, inaasahang makikinabang kapag dumating ang concert week. Sa mga nakaraang K-pop events sa bansa, normal nang mapuno ang hotels at magtaas ng bookings sa paligid ng venue. Pero sa BTS, ibang level ang inaasahan ng marami. At syempre, hindi mawawala ang pressure sa organizers. Sa laki ng fandom ng BTS sa Pilipinas, bawat detalye pinag-uusapan online. Security, crowd control, stage setup, at ticketing system pa lang, trending topics na agad. Marami pa rin kasi ang may trauma sa mga nakaraang concert selling experiences, kung saan ilang minuto lang ubos agad ang tickets. Sa latest updates ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng bagong schedules at international announcements para sa Arirang World Tour. May dagdag na shows na sa ilang bansa dahil sa sobrang demand, at marami ang naniniwalang posible ring magdagdag ng additional dates sa Pilipinas kapag mabilis maubos ang unang ticket selling. Habang wala pa ang mismong concert day, ramdam na agad yung excitement. Sa social media pa lang, parang nagsimula na ang event kada teaser, kada airport appearance, kada rehearsal rumor, automatic laman agad ng news feeds. At sa totoo lang, hindi lang concert ang hinihintay ng fans.
Hinihintay nila yung moment na makikita ulit nilang kumpleto ang BTS sa stage, sabay-sabay, sa harap ng libo-libong tao. At siguro yun talaga yung dahilan kung bakit sobrang bigat ng K-arirang era para sa maraming tao. Hindi lang ito tungkol sa music. Hindi lang tungkol sa comeback. Para sa maraming fans, simbolo ito ng paghihintay, pagbabalik, at panibagong simula ng BTS, kasama ang fandom na hindi talaga umalis kahit gaano katagal silang nawala sa spotlight.